dugo ang bumubuklod sa isang pamilya. Sa panahon ngayon, maaring binubuklod tayo dahil sa mga panibagong pagsisimula ng mga buhay ng mga magulang natin. Kumbaga, nagkaroon sila ng second chance at love. At ang nagiging resulta nito ay nagkakaroon tayo ng mga step-siblings, step-brother, step-sister, or half-sister, half-brother. Paano ba natin tatanggapin yung mga bagong miyembro ng pamilya natin? Sa panahong ito, uso na po yan at katanggap-tanggap. Pag-usapan po natin ang ating mga step-sibs, ang half-sibs, and everything in between. How to grow that love and accept your half-sibs and step-sibs. Welcome back to the House of D, where we celebrate families, but not just by blood, but by bond. Alam nyo, itong topic na to, this really hits home kasi hindi talaga madali yung nagkakaroon tayo ng instant family, di ba? Siyempre, may pakikisamahan ka na naman na bago. Lalo kung dati sanay ka na kayo lang o ikaw lang. Kasama po natin sa araw na to, si Miss Sheer Valdez. Welcome to the House of D, Miss Sheer. Hi, Tita Sheer. Hello, I am so honored to be in front of the camera. Oo nga, usually. Behind the to share the scenes. truth about your life. Yes, and I'm Kasama really din po excited. natin ang direktor na si Lito de Guzman. Hi, Direk. Hi. Welcome to House of D. Hi, Direk. Maraming salamat po. Alam mo, sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman na may mga step-siblings pala kayo at And mga half-siblings. Masalimuot mang isipin, pero sa panahon ngayon, natatanggap na open na, di ba? Noon, kapag merong anak yung tatay mo o yung nanay, well, kadalasan tatay naman ang may anak sa labas, di ba? O may anak sa labas yung tatay mo, ang tawag doon is step. Pero ngayon, tanggap na sila dahil ang tawag na sa kanila ay half. He's my half-brother, she's my half-sister. Hindi dahil sa tanggap na, what about nung time na nalaman nyo? Madali bang tanggapin o katanggap-tanggap ba o hindi nyo matanggap? Sheer. Well, sa akin kasi, ang half-half kasi ako eh. Half-brother. So may daddy ka. May daddy so, ako. totoong ano ka pala. Yes. Sheer. Yes. Hindi ko na sasabihin. Yeah. Basta ibang apelyido mo. Oo. Tapos, It's so easy for me to accept my half-brother. Kasi, ano yun eh, I don't know, for some reason siguro, I've always known na ang baby is a gift. And si wait, Don... ba't nandun ka na sa acceptance ng half-brother mo? Paano yung finding out? Kasi when I found out, he's already there. Ilan taon ka nun? were you or how old was he? I think I was about 7 or 8. Bata pa. Oo, pero nandun na siya. Naipanganak na si Don Don. So, 7 ka na nung nalaman mo. Yes. Pero, but how did your mom introduce you to your stepdad? Ginulat ka na lang, oo, Sheer, medyo nagulat. you have a new daddy. Hindi naman new daddy. Ang sabi niya, Cecil, kasi that's how I'm called, Cecil. Parang hindi ka bagay na Cecil. Sabi niya, Cecil, ito yung si Tito Enyong mo. Yun ang tawag. So sabi ko, hello, ganun lang. Hindi ka At nagulat. 7, Wala ka pang naiintindihan. Wala ka pang naiintindihan Yeah. kung sino tong tao na to. Basta ang alam mo lang, kasama ng mommy mo, and then that's it. Yeah. Pero nung sinabi sa'yo, tinanggap mo na, mom, you were happy for your mom. Wala pa sa consciousness ko yung happiness ko eh. Yung Basta happiness parang, of that, okay. Basta okay kasama niya yan. Pagkasama sila, I don't even know if I even thought of it na parang friends ba kayo ba? Or Oo. hindi ganun. Basta ang alam ko lang, how it was laid to me, na siya si Tito Enyong, and then that's it. That's it. And then as I went along with my childhood, doon ko na lang nalaman na, oh sige, from Tito Enyong, he is to be called Daddy. And then, sinanay mo na lang ulit yung sarili mo. From Tito Enyong, you call him Daddy. Si mami ko kasi parang second wife. Yung first wife nung dad ko, wala pa kami. Nag-pass away na. Sa first family ng daddy ko, meron siyang 4 na anak. Nakita ko na sila, may mga sarili ng family. Pamilya. Nung nakilala mo sila. Oo, nang nakilala ko sila. Ang mahirap tanggapin sa amin is from another family, tapos kami, na 9 kami, patay ang isa. So, anong pareho yung dad? Yes. Yung dad nung nauna, tsaka yung kayo, Ay, isa. parehong daddy. Oo. Yung mami magkaiba, namatay na yung mami. 9 kayo.
dito sa mami mo. Opo. Question Na lang, buong magkakapatid. ilan dun sa una? 4. Oh my gosh, so Ang dami. 13. Ang dami niyang anak. Marami. Masyado namang masipag si Pero Fadir. Director kasi, no? Ang galing pa, pianista pa. Oo. Yung Okay. period na yun, no? Malamang gwapo yan. So ano daw? Guwapo talaga si daddy ko. Di ba ang daddy niya si Director Armando de Guzman. Armando po. de Oh Guzman? my gosh! Yan ba dati Yes mo? po. Yes. Yesterday, Oh my today, and gosh! tomorrow. Di ba? Gwapo nga. Kasi ang Oh. hilig ko sa mga black and white na mga ano before. 8 years old ako. Diyan na pumasok yung usapin na there's a new one na nasa Baguio. Maliban pa yung direct sa... Sa Na unang nauna. 4. Oh, Wala na, okay, namatay okay. na nga. Oo di ba? nga, opo. So may pangatlo pa. So, okay Sila, na sana. tapos may new one. Tapos, na-abandon si mama kasi merong sinamahang iba. Oh, may pangatlo pa? Oo. Okay. Doon, hindi kami masyadong close. Pero yung mga older brothers ko and sis ko, parang nung nag-meet sila, parang okay lang. Kasi, mama ko kasi napaka, bait. Kung wala yung daddy niyo, wala kayo dito sa mundong to. At walang atraso sa inyo yung tatay niyo. Sa akin, meron. Marunong sana kayong rumispeto. Pero hindi ganun kadali ah. Oo, From masakit. a masakit. first-hand experience. Kasi, na-deprive kami dun sa... Yung tissue redirect. Akala ko mauna ako Opo, umiyak. Ikaw kasi- pala eh. Di ba? Parang na-focus yung attention niya doon. Sa pangatlo. Saan? Sa pangatlo. Oh, okay. Ilan ang anak doon sa pangatlo? Tatlo. Parang doon na napunta yung attention direct. Opo, hanggang sa mamatay siya nandoon. Pero thankful ako sa tatay ko kasi pagpasok ko sa showbiz, assistant director, inassist ako nung kuya ko kasi we're directors eh. Yung mga brothers ko. Kumbaga pamilya tatlo. kayo ng mga Opo, direktor. lahat sila director. Nung nalaman mo, second wife pala yung mami mo na may nauna pala, okay lang sa'yo, natanggap mo yung mga siblings Ay, yes mo po, doon. opo, kasi Actually- mababait sila lahat. Actually, half brothers and sisters mo sila Yes because po, you have the yes same po. dad. No issue kasi second kayo. Yes. Pero yung third, nahirapan kang tanggapin. Opo eh, masakit. How old were you then nung nalaman mo? 8, ang mabigat dyan nung namatay si daddy sa Baguio. Oh. Nag-away kami ng mga usapin doon kasi ang gusto ng family namin, ibaba siya. Oh. Okay, sa inyo na namatay. At least bigay nyo naman kami chance to grieve, Yeah. di ba? Na wag mo nang Ibaba namin sa Manila. Yung third nakatira sa Baguio. Opo. Tapos ganito usapin. Ang usapin, o sige, pagbababa nyo yan, bayaran nyo lahat yung taong na dadaanan yan, may tax. Ay, meron ba? Bakit may Oo, tax? Patay kasi yun. May tax na pala ang patay. Dadaanan? Oh, yes. Yung dadaanan ng patay? Yes, yes. Bakit tinatax ang Ay, patay? hindi ko alam during that time. So you were 8? Ay, yung time po na yun, ano na ako? 17, 18. Ah, okay. But still, Binatilyo na ako. nung time. binatilyo ka, masakit Yeah. pa rin yun. Sobrang sakit. Kasi ganito, nakita ko siya sa ospital, napagalitan ako. Sabi niya, lumapit ka dito. Sinong niya? Ni Daddy. Ah, okay. Talagang sabi niya, EI ka. Oh. Anong EI? PI. PI. Bawal sabihin, boy. Oo, okay. Blip, Sabi blip. niya, huwag mo sabihin sa akin, mas magaling ka sa akin. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, ba't tinapos mo yung script? Naku, sabi po kasi nung producer, may go signal niyo, tapusin ko. Sabi ko, kaya ko lang po tinapos dahil sinabi nila kakausap. At may go signal po kayo. Wala akong go signal. Sabi niya, lumayas ka nga sa harap ko. Baka di sa'yo pa ako mamatay. To cut the story short, diyan ko siya nakita at ang kasunod, nasa kabaong na siya. Oh, no. Kumbaga And then- namatay siyang hindi kayo nagkaayos. Yeah. Sobrang Tapos, bigat niyan pag namatay ang walang magulang closure. na hindi kayo Yes. nagkaayos. Tsaka yung pain is, di ba, teka muna, ba't ako nandito? Tapos if ina-fight kita, nadaling kita sa family, iuwi kita sa Maynila. Galit ka nga sa akin eh. Di ba? During that time. But, all of a sudden, parang, sige na nga, okay na. Sige. Diyan mo ginusto mamatay, di ba? Pero nung namatay ang daddy mo, napatawad mo na siya kasi wala patay na. Yes. Doon mo na lang inintindi lahat-lahat. In your case here, buhay pa yung real biological dad mo and your stepdad. Okay naman yung relationship mo sa real dad mo? Oh yeah, I have a good relationship with my biological father. It's just that you are supposed to be very close and very loving to your biological. But because lumaki kang magkalayo kayo,
Oh. We also know that love needs to be nurtured. Yes. I would like to think, mahal ako ng father ko, yes. I also love my father. It's just that hindi ako masyadong familiar. Alam mo yon, yung parang I feel I've missed out. He's missed out on so much sa akin and ako rin sa kanya na hindi ko alam kung paano itulay. Alam mo yon, because the feeling is so unfamiliar to me. Yeah. Okay, that being said na hindi ka kumbaga you missed out on the bond between you and your biological dad. Naging okay naman yung buhay mo with your stepdad. Naging happy kasi at least may new daddy figure ka. All right. With my stepfather, it wasn't a very easy relationship. I grew up kasi we did not have a really good relationship. I was a battered child. Sino nang bubugbog sa'yo? Yung stepfather ko. Hindi, I don't get it. Pinakasalan niya yung mom mo. Di ibig sabihin, tanggap niya yung mom mo at yung fact na meron na siyang 2 anak. Oh, pero hindi ibig sabihin, parang ganito yan eh. Siguro, hindi niya ako ma-erase. Same with my brother. Kasi hindi naman niya anak kami. eh. Diba? Anak Kaya na nag-i-exist na kami. Oo. Pero Parang si hindi ano, porke kaya ginugulpi. Pero hindi porke nag-i-exist na kami at accepted niya yung nanay ko, accepted niya na rin ako at saka yung kapatid ko. So dahil lang doon na hindi ka niya maaris, ginugulpi ka niya, anong sinasabi ng mami mo? Na nakikita ka niyang ginugulpi. It was difficult also. Kasi, Tsaka paano ka gugulpin? Babae ka, lalaki yung tatay mo. Paano pinanggugulpin niya sa'yo? belt. Palo. No, hindi Kahit na naman. maliit lang na nakasalanan? Oh yeah, oo. Kasi syempre bata ka, so sa kukuha ka ng chocolate sa ref, hindi mo na pagpapaalam. Kasi nasanay naman ako doon sa mga tita ko. Yun, mapapalo ka sa ganon. Nakabasag ka ng baso, mapapalo ka. na. Oo. Those are things, sorry. Those are things that I cannot really forget. Kasi very fragile sa akin yun eh. So, Dahil ilang years kang nabubugbog. oh yeah. And then, syempre bata ka, ang dami mo rin nagiging kasalanan, di ba? Pero in normal circumstance, yung, halimbawa, mga anak natin nagkaroon ng kasalanan, wag mo nang ulitin yan na kasi masama yan, ganito. Sa amin Ganon was din ba siya different. sa kapatid mo? Iba sa kapatid ko, biological. Yung biological sister mo? Yung sa buo kong kapatid. Oo, yung ganon brother. din ba Yeah, siya? in the beginning, he was also like that. Ginugulpi-gulpi niya Oo, rin. pero hindi masyado. Mas ako. Pero yung mga anak niya sa mami mo, Ay, hindi. anong sinasabi ng mga kapatid mo? Bali, half siblings mo sila. Masyado Anong silang bata sinasabi eh. nila kapag ginugulpi ka? O wala Masyado pa sila? silang bata at that time. Hindi pa They're nila. young. 8 nga lang siya yes. nun, di ba? Kasi when I found, nung kinuha na ako ni Mommy to live with them, kami yung brother ko si Eugene, I was only 7 years old. Kaya ang hirap sa akin, like yung kanina when I made an Wait, example. yung biological sibling mo pala is lalaki? Yeah. So, boy and girl pala kayo? Boy and Sorry. girl kami. Okay. Like yung first night ko, dun sa bahay namin sa Montalban, nung kinuha na ako. Yun yung sinabi ko, nakabasag ako ng baso. Kasi we were having dinner and then sabi niya, dito sa bahay na to, mabilis kumain. May mga rules siya. There are rules in the house. So, syempre ako, as bata, nagugulat ako sa nangyayari. Yes. May takot ako. Sabi niya, kailangan pagka kumain ka, hugasan mo yung pinagkainan mo. Okay naman yun eh. Maganda naman teaching yun. Pero, siguro sa takot ko, I washed it. Nabasag ko siya. Oh, no. Nabasag ko siya. So, yun yung first experience ko ng palo Pinalo ng belt. ka. Oo. Hanggang sa yung relasyon namin was really more like that. Na, Masyado ng violent. oo, he was kind of like that with me. Pero how come hindi ka pinoprotektahan ng nanay mo? Na No, my nagugulpi mother ka? would protect me. Pero apparently, pag pinagtanggol ako ng mami ko, mas masasaktan yung mami ko. So, ikaw, Kung pinagtanggol ka, mami mo naman ang bububugin niya. so, Oh my gosh. ikaw bilang anak, you'd shut up. Hindi ka na lang magsasalita. Tapos ang mami ko naman, after nun, siguro pagtulog na lapit siya sa akin, Magsusorry. sorry siya, nasaktan ka ba, huwag ka magtatanim ng sama na loob. Kasi naman ikaw, makulit ka, mga ganyan. So, ganun ako lumaki. Pero my mother also brought me up kasi masyadong reliyosa yung nanay ko eh.
Madasaling tao yun eh. Sinasabi niya, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Buti na hindi mo naisipang maglayas. Naglayas ako, nagpakamatay pa ako. Anong ginawa mo, tita? Yeah. Anong ginawa niyo? Ay, pa naglalayas ako state to state. Nung mga 13 years old ako, I think. Tama ba? Nag-artista ako bago ako nag-14. And then we flew to the States in 86. Ganun pa rin yung relasyon namin. Napagod ako. Sobra ako napagod. I even committed suicide. What did you do? Nag-overdose ako ng gamot. Ang mami ko at saka yung daddy ko, yung stepfather ko, nandito sa Pilipinas. Nagkataon si Haji Alejandro, si Florante, and yung unang wife ni Tito Haji, si Rio Diaz, nagpunta ng San Francisco. We were living in San Francisco at that time. And wala silang damit panlamig. Kasi galing sila ng Hawaii. So tumawag sa akin, Sheer, overnight lang kami, ganyan-ganyan. So ako naman, medyo ugali ko yan eh. Sige. Kuha na lang ako ng jacket ni daddy ko at saka ni mami ko, parang pahiram. Kasi overnight lang naman sila. Plus, nasa Pilipinas naman sila, so wala namang gumagamit doon. Eh, biglang umuwi. Dumating. Oo. Napahiram ko na. Nadala ko sa San Fran, kasi nasa Concord kami nakatala. Pinahiram ko yung jacket. Biglang umuwi nung gabi. Si stepdad. Yung stepfather ko. Eh, ano yun eh, maano siya eh, masinop siya talaga. He's really masinop. Alam niya yung gamit niya kulang. Kasi di ba yung mga cabinet sa States, yung pinto mo, pagbukas mo, ayan na sila lahat. So alam niya yung gamit niya, wala. So hinahanap ako, tapos sabi ko, pinahiram ko po. Doon niya ako nabugbog. No. Nabugbog niya ako doon. Tapos yun na sabi ko, hindi ko na kaya to. So I committed suicide, and then they pumped everything out. Hindi naman ako namatay, luckily. Ang pakiusap lang sa akin ng mami ko noon, huwag kong sabihin na sinaktan ako kasi nga, diretso ng kulungan yung stepfather ko. So it was okay. Walang problema. After nun, he was okay. Pero siguro there are habits that you cannot just easily let go. Nauulit pa rin siya. Pero nung medyo lumaki na talaga ako, nagdalaga na ako ng bonggang-bongga, huminto naman na. There came a point, I really asked him, sabi ko, Dad, may tatanong ako sa'yo. Ano yun? Kasi naging okay naman kami. And he apologized. Sabi niya, sabi ko, Dad, bakit bang init-init ng ulo mo sa akin? Dati, sabi ko ganun. Sabi niya, kasi kahawig ka ng biological father mo. Hindi niya raw matanggap na may nauna sa mami ko sa kanya. Dumating ako sa putong gumawa ako maganda, galit siya sa akin. Gumawa ako ng pangit, galit din siya sa akin. So, damned if you do, damned if you don't. Damn if you do, damn if you don't. Parang ganon. Hanggang siguro, nagbago siya at napatawad mo naman. Yes, I did. And nag-apologize. Oh, he did. Kasi nagkaroon ng trial sa buhay niya. And I was naman there for him. You stood by him. I was, yes. Sabi niya, Cecil, patawarin mo ako sa lahat. Sabi ko, Dad, kalimutan na natin yun. Pero, aaminin ko, even when I said that, may something pa rin sa dibdib ko na hindi ko fully na-restore. Hindi ka pa rin fully restored. Yes, fully kasi healed. Years yun, di ba? Pero hindi, babalikan ko yung sinabi niya sa akin na kasi kahawig ka ng biological father mo. Then, there came a situation. Mag-show ako sa Abu Dhabi. Merong pistahan ng mga Pilipino sa Abu Dhabi. I was the last performer to board that plane. But when I was still at Dusit, Manila Garden pa at that time, may lumapit sa akin. And ito honestly, even before that happened, nararamdaman ko sa sarili kong makikita ko yung biological father ko, makikilala ko. Dahil alam mo, dun siya nakatira. Hindi ko alam na taga dun siya. Pero bakit mo na-feel mo na There's you were... just this feeling. Kasi, na makikita mo. Kasi ma-adoration akong tao, adoration chapel. Instinct, intuition, I don't know. Pero parang, I think I'm gonna meet my biological father anytime soon. First time yan, tita, never po kayo. Never. The last time I saw him, I was 5 years old. I was the one to board that plane going to Abu Dhabi. While waiting, there was this one person who came up to me, sabi niya sa akin, Sheer,
may kilala kang Eduardo. So, syempre, alam ko yung pangalang Eduardo. Sabi ko, Eduardo, who? Kumanon pa ako. Sabi niya, Eduardo Gardner. Sabi ko, ba't niyo po tinatanong? Sabi niya, kasi siya yung naka-assign na magsi-security sa'yo pagdating mo ng Abu Dhabi. Oh. Pagdating ko doon, dire-diretso show yun. Kumanta na ako at everything. Nung pababa ako, may lumapit sa akin, guy. Nininervyos pa ako kung siya yun. Kasi syempre, hindi ko kilala. Tapos, last time I saw him, I was 5 years old. I would not have known kung ano itsura niya. Nung lumalapit siya sa akin, sabi niya, may lumalapit sa akin, sabi niya, Sheer, sabi niya gano'n. Natatakot yung papa mo pumunta rito kasi baka raw galit ako. Sabi ko, you know what? Tell him to come and see me because baka ito lang yung chance ang magkita kami. Because I cannot promise in Manila na pag nandun siya, magkikita kami because I wouldn't want to hurt my mom. And then habang umaakit ako nung hagdan, nakabukas yung pinto. Tinitignan ko talaga yung itsura niya. Kumbaga sinisipat ko siya lahat. Lalo na nung gusto kong makita yung muka. Kung kamukha mo ba Kung talaga? kawig ko ba siya talaga. Kasi sabi ng stepfather ko, kaya siya galit sa akin, dahil kawig niya yung kawig ko yung Tatay mo? stepfather. Alam mo, pag ganyan niya sa akin, hindi naman kami magkawig. Mas kawig sa nung kapatid ko, si Eugene. Oh. Pero, meron siyang scapular na necklace. He gave it to me. Sabi niya, he was saving that for me. So, he gave it to me. So, ang daming first time sa akin nung gabing yun. He held my hand. Sabi niya, anak ko yan, yung mga ganun. The things that gusto mo sana nung bata ka. Kinalakihan mo. But it was a time na talagang okay naman din siya sa akin. Ang hirap lang kasi parang dapat noon pa to eh. You Diba? were 26 at that time? At the time, I was mga 27, 28. Pero dahil gumawa siya ng effort na makipagkita sa'yo, magpakilala, napatawad mo lahat yung years na yun na wala siya. Wala naman akong kailangan patawarin. I was just caught in a situation. Silang may problema eh. Yung mami ko at saka yung papa ko. Tapos direct, so yun nga, sabi niya, ayaw niya ng ganong buhay. Ayoko. Pero how come ganon yung nangyari? Just to be clear, no, si Direk kasi may first wife siya. Opo. Ilan ang anak mo doon? 3 po. 3. 3 babae. Tapos, Tapos, nag-second wife nagkaroon ka. ako ng partner. Nagkaroon ako ng isang anak, lalaki. Paano naman natanggap nung mga 3 babae yung anak mong lalaki? Kasi nung ako, matandaan ko, nung after high school, nung 2 nauna, sabi nila sa akin, Daddy, may mga ganito kaming pupuntahan and everything. Sabi ko, anak, ganito. Bigyan ko kayo ng phone. Yung mga dati, yung Nokia. Ayan. Sabi ko, huwag kayong hihingi ng advice kahit kanino. Kay Daddy lang. Kasi hindi ako mag-a-advise sa inyo ng mali. At kung kailangan sunduin ko kayo, ihatid ko kayo, gagawin ko yun. Ba't ka naman pinilitan ng pangalawa? Matanda na raw ako eh. Oh my gosh. So you had a dose of your own medicine. Pinalitan ka. Oh my God. Masakit ba? Something like that. Parang siguro nasilaw doon sa... Kaya lang ang pinalit sa akin, mas matanda sa akin eh. Ay. Ako kasi sabi ko, from the start, sabi ko, bigay mo na sa akin yung bata kasi lalaki yan. Pag lumaki yan, di mo yan kayang suhetuhin. Sabi ko, lalaki yan. So binigay ko, sa'yo. Hindi nga binigay sa akin. Sabi kasi nung ipinalit sa akin, siya magpapalaki. rest assured. Ako magpapalaki dyan. Rest assured. At bago yun, Miss D, ang mabigat is, tuwi kami makikita ng anak kong lalaki, kailangan ko siyang pagalitan kasi nagsusumbong sa akin. Etong anak mo, tigas ng ulo and everything. Sabi ko, hindi ganun ang pagpapalaki. Kaya noong umpisa pa, sinabi ko sa'yo, ibigay mo na sa akin yan. Why? Kasi, biruin mo, for months, hindi kami magkikita, text lang, tawag lang, di ba? Tapos, pag nagkita kami, awayin ko pa yung bata. Sabi ko, hatred ang itinatanim mo dyan. Wrong. Hindi ganun. Sabi ko, mali yun. Kahit yung 2 anak mo sa iba, sabi ko, anong tawag sa akin? Daddy. Diba? Sabi ko, wag ganun. Kasi, yung magkakapatid na yan, inalign ko sila
pinagsama-sama ko. So, daddy din In ang, good, yes. daddy din ang tawag sa'yo ng mga anak niya sa Yes. iba. Yes. Ang gulo, no? Well, at least he's a good father. He's a good father figure to his stepchildren. Diba? Yes. Tanggap nila yung anak mong lalaki sa second wife. Pero yung mga daughters mo, paano nilang natanggap yung second wife mo? Ganito, okay din sila eh. Siguro, kasi sabi ko nga, yung naging problema natin, hindi problema ng mga bata. Huwag natin silang turuan na, okay, kasi yung first wife ko talagang hindi siya ganun. Ngayon, nung nagkaroon ka na ng third wife, natanggap naman nung mga nauna mong kids yung bunso at yung third wife Ito mo. talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kasi nagkasakit ako one time, solo ako sa bahay. Tinawagan ko yung panganay ko. Sabi ko, I'm sick. Sabi niya, pupuntahan kita, Dad. Hindi, sabi ko, kaya ko naman pumunta sa hospital. Pinapaalam ko lang sa inyo na may sakit ako. Kasi kung ano man mangyari sa akin, at least alam ninyo. Oo. Sabi niya, Daddy, sabi niya, ang tagal na. 4 years na, 5 years na. Pag meron kang makukuha or may ibibigay sa'yo ang Diyos na magiging kapartner mo, take it. Wala ka pang third wife, no? Wala pa po. So Panganay they ko yung wanted nagsalita you sa... to find Oo, someone. someone. So ilang years ang difference nyo? 30 ba? 30 years? Opo, 30 years. Ang hirap, kasi yung tatay niya, mas matanda ako sa tatay niya. Ang hirap Bakit nga ganun, ano? Ang hirap Sa pag case ano ninyo, eh. Danica, di ba? Parang talaga bang naghahanap kayo Oo ng nga pala. siguradong hindi mauuna sa inyo? Grabe. Kasi parang gano'n eh, maghahanap ka ng mas Feeling ko bata nagkakataon para lang. siguradong hindi mauunang mamatay Ikaw sa'yo. ba, Direk? Miss D, Nagkataon lang? O... hindi po ganito. Ako Tingin po, ko I prayed. nagkataon lang. I prayed. When your parents make an effort na kilalanin yung step-sibling or yung half brother or half sister, di ba? Like in your case, Danica, close naman kayong lahat, di ba? Super close Siyempre, by, hindi naman. yung closeness namin ni Oyo, Iba iba. yun. Kasi syempre, kami yung same house lumaki, di ba? Our other siblings, minsan-minsan lang namin nakikita. Pero ako, hindi ako guest, pero mag-share ako. Yeah. I feel malaking parte ang mga magulang. So, yung mga nanay, huwag niyo ipagdamot yung mga anak ninyo doon sa mga kapatid. Gumawa din kayo ng way para maging close yung mga anak ninyo doon sa kanilang mga half-siblings. Feeling ko, yun eh, yung, tapos medyo mas magkalapit yung age. Kasi me and Paulina, 9 years ang gap namin, medyo malaki din. So ako, yun, babalikan ko lang yun. For me, malaking tulong po talaga yung mga magulang. Ilabas yung mga bata dun sa sitwasyon. What do they call you? Ate, And okay sa'yo? bakit hindi? No, I mean to say, ikaw ba nagsabi na call me ate, No, Danica? Sila. Yeah, si Dad. Is it music to your ears when they call you ate? Of course. Kasi 'di ba, parang tinitingala ka nila as you're our ate. Kasi kung ako, I'd feel that way. Na Ako, I feel proud. tinatawag akong ate, I'm happy. Tsaka diba? parang feeling ko parang yung nandun yung respect. Si Dad yung nag-ano nun. Compose. Nag-establish nun na. So malaki talagang bagay na yung parents. Ano? Yeah. Gumagawa sila ng paraan para mapalapit. Kasi like kayo mga anak, hindi nyo naman kasalanan na ganun ang naging sitwasyon, di ba? You were put into that situation. Pero yung parents ninyo ang gumawa ng paraan para maging magkakalapit kayo at matanggap yung isa't isa. Siguro the best thing is, i-unite mo sila. Yes. Para pag dumating yung time na yung isa down, itutulong sa kanya. Di ba, Danica, na-mention mo din yan? Parang, we have a lot of memories we built together from our travels, from our times together, and you wish that you would build more memories too with your dad, no? So, ngayon naiintindihan ko lang ang sinasabi niya. Pero kayo naman ang nagpaaral sa kanila, even if you were absent. Si mami niya, brother ko, ano lang, tuloy-tuloy. Tulong-tulong. Tulong-tulong lang. Oo. Pag absent ako sa financial, andyan naman yung mga kapatid ko, andyan naman yung mga kapatid niya. Alam mo naman kapag may kailangan ng kapatid mo eh. So you're always there to support. Ngayon si Princess, she's alone in France. Pag nakakaramdam niya ng lungkot o kaya yung, parang she feels frustrated kasi syempre
ang part na Frances eh. Yeah. Iba yung culture nilang dalawa eh. So, minsan, ate, minsan she wants to scream her head out, pero she cannot. And then, baliw na baliw, syempre, ako dun sa pamangkin ko, na Frances, yung 2 years old. Cute. Nasabi ko nga, Prince, kung ano't ano man ang maging desisyon mo, you come here, you stay with me, I'll help you with. Direk, what advice would you give para mas maging stronger yung relationship ng mga magkakapatid or pamilya? Kung minsan kasi, ayaw man natin mangyari sa buhay natin. Part ng challenges na pag wala kang guidance from God, talagang maliligaw ka. No? Hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung steps mo. Pero once inilatag mo yung sarili mo sa Diyos, sasagot sa'yo yung Diyos. Sabihin niya, anak, ito gawin mo. Di ba? Yung God the Father, di ba, binigay niya yung anak niya para sa atin. Pinagmalupitan ng mga tao. Hinampas, pinatay, di ba? Ayaw natin mangyari sa sarili nating anak yun eh. Di ba? Kung tayo, magulang, tapos tayo ang konsentidor na, huwag kayong lumapit dyan sa mga kapatid nyo na yan. Di ba? Saan ka nagtanim ng ano? Ano itinanim mo? Galit. Di ba dapat pag-ibig, itanim mo dun sa mga bata niya? Kung nagkamali man ng mga magulang natin, nagkaroon ng ibang asawa, nagkaroon ng mga anak sa pangalawa, pangatlo, pang-apat na asawa, pagpapatawad na lang talaga. Opo, yun. Pagpapatawad, pag-iintindi, at pagtanggap. Opo, Yeah. opo. And straighten na Importante yung yun. path na, yung And current to path straighten mo. yung path na sabi mo mang mali yun, na hindi ka mapunta sa landas na ganyan. Kasi there's a reason kung bakit ka napunta sa landas na yun. But then in the end, may realization din, Yes. di ba? And then all of us naman, gusto naming itama yung mga naging landas natin. So, on your part, Tito Sheer. Sheer, ganun din, di ba? Wala ka namang dapat ipatawad sa father mo. Pero pagpapatawad sa stepdad mo, What we can do is to just learn from the mistakes of our parents. And then learn from that para yung path mo from here and your siblings and yung mga magiging anak ninyo, alam ninyo kasi ang pakiramdam ng hindi maganda, yung pangit na pinagdaanan mo. So because alam mo yun, alam mo itama yung daan mo, pag-usad mo, o wag na natin gawin to kasi alam na natin, mali yung kinalabasan niya. kumbaga sa magulang naman, Masakit. papunta ka palang pabalik na Yes. ako. Usually daw, sabi nila, kapag naging masalimuot ang buhay ng magulang mo, 2 bagay lang pwede mangyari. Tumulad ka sa masalimuot na buhay ng magulang mo and then to have the realization later on kung kailan ang dami mo na ring nasaktan. Or, maging takot na takot kang mangyari yan sa'yo na talagang ililihis mo ng husto yung buhay mo. I think that's what I did with my children. In order for them to see or to have a better outlook in life, hindi na yung kailangan yumaman kayo or ganito, hindi ko sila tinuruan ng ganun eh. I taught them how to be good people. Kasi kapag ka ganon at tinuro ko sa kanila, sinabi ko yung mga mistakes ko, para iwasan na nila, huwag nyo nang subukan kasi hindi maganda. Pero I always tell them na maganda rin kasi yung root ko, na pinalaki din ako ni mami ko talaga na may takot sa Diyos. Na in times of desperation, you only hold on to your faith and you only ask God. Pero ikaw, mabilis ba? Hindi rin, di ba? Parang it was a process. Hindi kasi Hindi mo rin kagad natanggap na, sige. Bata Pero sa pa bagay kami kasi you know about nalaman them, na namin bata pa eh. kayo. Yeah. Iba siguro Si yung Tali ba tawag sa'yo, ate din? Yeah. Ah. So from the start, alam niya na ate ka niya. Ina-explain naman ni Daddy tsaka ni Pauline sa kanya. Pero ang pagkakaroon po ng mga bagong miyembro ng pamilya, dahil sa batas o dahil sa dugo, pag dahil sa dugo is dahil naging half-sister, half-brother, dahil nagkaroon ng second chance sa pag-ibig ang inyong mga magulang o nagkaroon ng bagong miyembro ng pamilya dahil sa batas. Halimbawa, on my part, di ba? Nag-asawa ng may mga anak na din. Hindi ibig sabihin na ito'y danger. Kailangan lang po natin dagdagan ang ating pag-unawa, ang ating pagmamahal, dahil in the end, mas masaya din po ang isang pamilyang merong unity,
mabuting pakikitungo sa isa't isa, merong pag-aaruga, pagmamalasakit sa isa't isa. Because in the end, hindi mo na mabubuwag yun whether you like it or not, your family. Diba? Yeah. Kapayapaan sa puso. Oh, and meron din ako idadagdag. Like, for example, even when I had that tumultuous relationship with my stepfather, when he finally asked for, forgiveness, when he apologized sa akin, alam mo yung araw-araw naman, he would really, Cecil, pinagdadasal kita. Cecil, tuwing makakausap niya ako, Cecil, patawarin mo ako. Dad, okay na yan. Okay na yan, okay na yan, okay na yan. So, at the end of the day, everything fell into place. And sabi nga, di ba, ano rin naman yan turo din naman yan ng Diyos. Pag humingi sa'yo ng tawad, magpatawad ka. Kasi paano kita patatawarin kung hindi ka marunong magpatawad ng kapwa? Ganun lang kasimple. Lahat yan, kung mananalig tayo sa Diyos, aayusin niya yan Parang, Lord, ayusin mo kasi gusto ko magkaroon ng katahimikan, kapayapaan. Yeah. Parang gusto ko nang itama yung mga mali, ganyan. I mean, hindi mo mang kasalanan, pero may mga not sa buhay mo na hindi naman ikaw yung nag-cause, pero napunta ka sa sitwasyon na yun. Di ba? Maayos at maayos yan kung magkakaroon ka ng bukas na isipan na tanggapin that there are things that you can no longer change and you must accept. And there are things that you can still change. So change what you can and change for the better. Hindi naman ibig sabihin na kapag nagkakaroon tayo ng half-sister o half-brother, ibig sabihin na hindi totoo yung pagmamahal mo o pagmamahal nyo sa isa't isa. Nagkakaroon ka lang ng oportunidad para mas lakihan pa o stretch pa yung puso mo. Diba? Para intindihin. Again, it's a process. It's not easy. Hindi But madali. siguro, it's parang take it one day at a time. Diba? Para sa akin, yun. Yun ang isa sa mga realization ko din. Iba-iba naman tayo ng pinanggalingan, pero kapag natutunan mong magmahal at magpatawad, doon magsisimula ang tunay na pamilya. Thank you so much, Sheer. Thank you, Tita Sheer. And thank you, Direk Lito. Thank you po, ma'am. Thank you, Direk. Don't forget to like, follow, share, and subscribe. Thank you to Green Mile Coffee, Direk. This is for you. Ayan. Baka Salamat magtaka po. sila ba si Tita Sheer? Wala. Kasi she's the Green Mile girl. The Green Mile Girl. Ito yung akin, remedies. Yeah. Kasi sabi daw nila kapag kinain mo yung bigay mo, magkakabuni ka. Ganon. And once again, syempre, hindi namin makakalimutan magpasalamat sa Brittany Hotel dito po sa Villar City, sa Daang Hari, Bacoor, Cavite. It's a very, very classy hotel. Pasok sa banga kung akong tatanungin. Choose love that welcomes, love that does not compare. Open your heart to the family that grows with you, because here in the House of D, You are family!